Okay, magandang gabi po sa ating lahat dito sa Donmar TV at una nating pag-uusapan itong si Governor ng Cebu na si Pambari 4 na alam naman po natin na usap-usapan ang patungkol sa kanya ngayon sa sabi ng iba, traidor ito ni VP Sara. Ha? Sa impeachment ni VP Sara, traidor po ito di umano, sabi ng mga comments ng taong bayan kasi po wala siyang kibo, wala siyang comment doon. Nung panahon na nangingailangan siya kay VP Sara, nangingailangan siya kay Duterte, nung siya ay tatakbong governor sa Cebu, halos humalik ito sa mga Duterte. Ngayon na nanalo na, parang halik siya sa mga dilawan at kaya dito sa administrasyong Marcos. Ito si Pambari 4 ha. Tapos tahimik siya dito sa issue ng impeachment ni VP Sara. Parang iniiwasan niya na mag-comment sa impeachment ni VP Sara kasi po natatakot siya sa administrasyon. Kaya sip-sip siya ngayon sa administrasyon. So, ang nangyari, nagalit sa kanya yung mga constituents niya sa Cebu. Ewan ko lang kung anong gusto niyang mangyari. Baka tatakbo siyang congressman noon. Baka gusto niya ng maleta doon. Sa pagkakaalam ko lang, sobrang sip-sip ito to the point na ang kanyang mga kasama ngayon, administrasyon at mga dilawan. May picture pa nga sila ni Hontiveros, ang saya-saya nila. Mamaya, mag-react po tayo dito sa video ni Pambari 4 kasi namimigay sila ng bigas ni BBM. Diba? Namimigay sila ng bigas. May konting lang tayo, komentaryo patungkol dyan sa pamimigay nila. Okay? There's nothing wrong namimigay tayo ng bigas pero may ako, mamaya, may comment ako. Eto. Itong babae na nasa taas ito, former Speaker Representative Martin Romualdez ay naghahanda na para magtestigo laban dito sa social media operator na si Franco Mabanta. Itong babae na ito, I think lawyer, no? I'm not so sure pero mukhang lawyer o spokesperson ito ni Martin Romualdez. Pakinggan po natin ang kanyang statement nang sinabi niya, handa na raw si Romualdez tumistigo. Wow! I-play natin yung video na yan, mamaya magre-react tayo dyan. At last but not the least ay si Senator Marcoleta. Guest na naman siya sa The Spokes sa Billionario News Channel kasama si Attorney Trixie. Okay? Pinag-usapan doon yung nangyari sa Senado, no? At kay Senator Bato de la Rosa at ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang abangan natin kung ano na ang developments sa impeachment laban dito kay VP Sara at makakuha tayo ng konting updates, no? Mananalo ba si VP Sara dito? O makakuha ba ng vote na 16 ang mga prosecutors? Yan ang alamin natin with Rodante Marcoleta. Pero bago ang lahat guys, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe na po kayo kasi lagi tayong updated, no, sa ating mga balita, no. Kapag nakasubscribe kayo, bulang bayad yan, no, ma-update kayo, okay? Nakalimutan kong mag-greet sa mga audience natin, ha. Greet lang kayo dyan, mga audience ko dito sa Donmar TV. Sa susunod na vlog, babasahin natin yung mga greetings ninyo, okay? Yung mga pa-shoutout ninyo, okay? Ito, unahin muna natin itong si Pam, Bari 4 na namigay ng bigas. Ito po, panoorin natin. So, naara gyud mi nagpaluyo ninyo ha ang inyong provincial government. Unsay akong makuha sa nasyonal, ako yung ipaabot ninyo. Ug gusto sa sabi niya, kung ano yung makukuha ko sa nasyonal, meaning yung administrasyong Marcos, kung ano yung makukuha ko kay
Administrasyong Marcos, ibibigay ko sa iyo, sa inyo. So, yung mga bigas na yan na ibinigay nila, galing yan kay Bongbong Marcos. Alam naman natin. Wala namang masama sa namimigay kayo ng bigas, no? Kung tutuusin pa nga, ay some of the constituents ninyo ay matutuwa kasi meron po silang bigas. Pero alam nyo ba, Pam, ito yung sinabi dati ni Senator Marcoleta, hindi po lahat ng tao o taong bayan ng sa Pilipinas, yung mga mahihirap, specifically sa mga mahihirap, hindi nila gusto na lagi silang humihingi sa gobyerno. Hindi po gusto ng mga mahihirap na lagi na lang silang umaasa sa gobyerno sa mga bigas na ibinigay, sa mga ayuda na ibinigay, no? Hindi po nila gusto yan, na yan ang lagi at yan na lang ang kanilang inaabangan. Gusto po ng taong bayan na lumelevel up, okay? Lumelevel up yung kanilang buhay. Ang nakikita ng mga tao dito sa Administrasyong Marcos, hala sige, ayuda, hala sige, bigay ng bigas. Kasi sa tingin ninyo, nakokontrol ninyo ang tao dahil sa pamimigay ng bigas. Pagdating ng eleksyon, si Pambari 4, iboboto natin ito kasi namimigay ng bigas. Si Bongbong Marcos, iboto natin ito, yung kaalyado niya kasi namimigay ito ng bigas. Baka yun po ang gusto ninyong mangyari, di ba? Matatandaan kayo ng mga tao kasi lagi kayong namimigay. Pero mag-upgrade naman kayo. Itong ipinamimigay ninyo, pera rin naman ito ng taong bayan. Galing naman ito sa mga tax namin. Instead na mamimigay kayo, baka mag-level up kayo na ayusin nyo muna yung mga hospitals natin para as much as possible, libre na yung ating hospitals at maliit na yung babayaran. Yung agriculture natin, magbuhos kayo ng ideas doon o paano ninyo palalaguin na yung presyo ng bigas liliit. Tingnan nyo sa market ngayon, yung bigas 50, 60 pesos to 50 pesos. Sobrang mahal. Tapos nagpa-promise pa kayo na 20 pesos per kilo si BBM. Ang importante, paano ninyo masusolusyonan na tag 20 pesos per kilo yung bigas? Yun ang tulong na mataas. Okay? Tulong mataas na panghabang buhay. Hindi po itong isang sakong bigas binibigay ninyo, 1 week, ubos na yan. Ano lang yan propaganda lang yan na pampabango sa mga pangalan ninyo sa politika. Huwag na tayong magbulahan. Ang gusto ng taong bayan habang buhay na yung panghabang buhay na tulong, yung presyo ng bigas, liliit. Presyo ng mga pagkain, liliit. Enough infrastructures to help more the economy na yung mga gastusin natin sa economy sa buong mundo, bansa, ay bababa yung presyo. Yun sana ang tutukan ninyo. Hindi yung bigay lang kayo ng pamimigay. Di ba? Nako ipaabot nga ang kani atong 10 kilos of rice project ni sa atong presidente, no, bigay bigas para sa masa. Bigay bigas. Di ba? Lagis lang namimigay. Gusto niya nga gihimo ni namo 3 months ago pa among nagaw. Yun lang ang makaya ninyo. Alam niyo, sa totoo lang, Pam, sa pagiging dikit mo sa administrasyon, di ka na mananalo
sa susunod na election. Trust me when I say that. governors. So enough time nga nakaprocure mi. So mo na niya atong ipanghatag karon. Proyekto ni President Marcos. O gusto sa ko Diba? Ipinagmamayabang pa niya si Marcos, ha? Kasi proyekto ito ni Bongbong Marcos. Diba? pasalamat sa ato ang national government nga grabe ilahang suporta diri kanato. Ah. So Matindi raw yung suporta. Ha? So- Matindi raw yung suporta kay BBM sa kanila. Kaya halik siya sa puwet ngayon. Di ba? Okay lang naman yung ginagawa mo. Pero kapag tatanungin ka patungkol sa impeachment ni BP Sara, sana naman you make a stand. Kasi ang taong bayan, yun po ang focus ngayon. What is your stand about the impeachment? Umiiwas siya. Halata na balimbing. Pa-safe. Okay, punta na tayo dito sa next natin. Ito yung patungkol kay Martin Romualdez. Inosente ba si Martin Romualdez? Kasi titistigo siya eh. Siya pa yung testigo ha. Siya yung siya yung laging binabanggit ng taong bayan na mastermind sa flood control. Pero siya pa yung titistigo dito sa isang kaso na ito. Anong kaso ito? Ni Mabanta? Ito. Panoorin po ninyo itong balita na ito patungkol kay Martin Romualdez. Attorney, gano'ng kabigat yung kaso na sa tingin ninyo? Okay, so sa ngayon, we cannot speak of the details of the case, no, and along with the other evidence, kasi it's already subject of the ongoing proceedings. But what we can say right now is that we are confident in the strength of Confident daw si Romualdez na mananalo. Di syempre, hawak ninyong administrasyon, di confident talaga kayo, di ba? our case and our evidence, and the court is the proper forum where we can, test this evidence. Asan po ngayon si Speaker? Si Speaker hindi siya nakadalo ngayon dito sa hearing, but he's duly represented by counsel. And if magkaroon or if ma-require yung kanyang presence or participation in the case, whether by the court or under the rules, he will come. Sabi po na tatapakan daw po press freedom dahil sa pagpapaili ng tasa. That one I can address, no? We have said it before, this is not about press freedom. In fact, Kinasuhan nila kasi binulgar ng peanut gallery ang kabalastugan ni Martin. Yan daw siguro ang ibig sabihin ng mga tao, di ba? encourage people, no? If they have anything against any person, they can report that to the authorities. But we should always follow the process. Fabricated daw po yung mga ebidensya if ever na may mag-leak ng mga messages o tungkol sa kanila, fabricated lang daw po ng NBI o Okay. We will not engage in speculative assertions, especially those posted in social media. No? We respect the court process. We trust that the court will rule with this matter fairly. And pinapaubaya po namin sa korte yung paglilitis at pagtingin sa mga ebidensya i-represent ng mga parties. ang court po ba Di ba? Sila, nililihis nila ang issue dito na, Franco Mabanta, may inexpose, blah, 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 nag-extort sila. At the end of the day, ginagawa nila ito kasi para makalimutan yung mga maleta-maleta. Ito, lang natin ito, analysis lang natin ito para makalimutan yung maleta na parang si ang dating kasi dito, si Martin Romualdez pa yung parang, aping-api naman si Romualdez. In-extort pa siya, Wow. Medyo para po sa kaso na Oo, syempre, no? Yung court talaga, hindi Bakit hindi ito tinututukan ng administrasyon? 'Di ba? Pero sa impeachment, grabe kayo makatutok, ha? Sa issue ni Martin Romualdez, sa flood control, na sangkot si BBM, na nabanggit ni Zaldico, wala talaga silang ginagawa itong kongreso.
Pero ang impeachment ni VP Sara, sobrang ingay sila. Maingay sila. yung social media and to encourage the public, no, to be more circumspect, mas maging mapanuri tayo sa mga nakikita natin sa social media. Because ultimately, it is the court that will decide. Will you also call on on the personalities of PGMM to do the same? To refrain from posting their sentiments and support towards Of course, of course. That goes for all, no? As lawyers and as parties to the case, we are all enjoying and we're all instructed then, no, not to talk about the merits of the case before the media and in social media. Okay? At attorney, full name na lang po. Ano po na yung As, Attorney pwede pa ulit. Elaine Atienza. Elaine Atienza. Pwede magsalita po ni former speaker. Elaine Atienza ang pangalan ng attorney. Okay? Alright. So, ganyan talaga. Paano na yan? It's a waste of time, sa totoo lang. It's a waste of time. Na ang tunay na issue na problema ng Pilipinas ay yung flood control na hindi matapos-tapos hanggang ngayon hindi po natutugis ang mastermind. Kung sino ang mastermind. Di ba? Dito na lang tayo kay Senator Marcoleta. Makinig tayo dito. Makapulot pa tayo ng aral dito sa tungkol sa nangyari sa Senado. Ito, play. Monday, ako hindi ko alam ang magiging resulta talaga because we met Sunday night yun eh. So, Lunes kinabukasan. Okay. We were not hopeful. Ako, at least ako, kasi hindi ko naman lahat alam kung ano yung mga dynamics within. No? Basta't I said to the group, kasi 12 kami eh. So with 12, you cannot do anything much. Except for the plan B, which is supposed to... Kunyari, hindi namin makuha ang 13. 12 lang kami. What we can do is to just declare all chairmanship positions. Chairman. Becca. Ganun lang. Sabi ko, wala rin yan eh. Away-away lamang yan. Debate-debate, kasi ganyan. But you talk about the country, walang masyado para sa bansa. Tayo-tayo lang away-away. Kasi nga, can you imagine yung puro na lang awayan? Ako dito, ako dyan, ako dyan, ako dyan. I was really hoping that somebody should provide the 13th vote. No? Kaso, ako naman, pinamimili na, hindi ko nasasabihin yung isang pinagpipilian. Ano? At ang isa ay si Senator Bato. Sabi ko sa kanila, lumalalim na ang gabi. Sabi ko, uwi na ako kasi akong pinakamalayo yata rito. Eh. I do not peg our hope dito sa isa, with all due respect. Dito ako kay Senator Bato, but I am not selfish. I know the peril, I know the danger that it will take. So wala naman akong inkling na may mangyayari. Pero but I thought, sabi ko, ito lang talaga ang magbibigay sa amin ng victory, if ever. So umuwi na ako, sa pag-asa ko na 12 lang talaga yun. Until, surprise of all surprises, bigla siyang dumating na talagang yung pag gano'n yung gano'n. Kaya ako unang nakatayo napayakap pa ako sa kanya because I was not really expecting that. Kita nga, sir. Yun na nangyari. So, Hinahabol pala siya. duguan nga, sir. Yung pag gano'n yung niya sa daliri akin, niya. wasak itong, talagang bakbak ito may ano rin dito, dalawang ano niya. Saka in trying to dispel. Struggle siya. Sir, nung shooting incident, nandun pa kayo sa Senado? Nandun ako because we were made to stay a little bit longer. Sabi kasi ni SP Alan, guys, if you can still stay, kasi I was informed that the articles of impeachment is already being, is on the way, yung magdadala sa atin. O sige, sabi na, hintayin natin. Kaya so, para ma-brief na rin tayo ng staff. Tapos yung minority, umuwi na. Umuwi na sila. On how to go about this initially. So nandun kami, dumating yung magbi-brief sa amin, yung wife ni
COMELEC chairman George Garcia. Siya, may staff siya doon eh. Oo nga pala. O di nag-uumpisa pala. Nag-uumpisa na, gano'n na. Ano ba yun? Akala ko yung Fireworks. festivity na may... Firecrackers. Mga fireworks, Kasi parang malapit ano. kayo sa mall. Tapos di, isa pa ako sa usyoso na ginanong ko yung carte. Nandun kami sa office ni SP sa second floor. So ginanong ko. Eh nung merong nagsabi pala, may namamarel, sabi ni Senator Pia, "Hey, stay out from the window." So umupo na lang ako. Sabi ko, maraming pagkain naman, kakain muna ako kasi mag-alas 8 na eh. Ang gabi. Yun ang nangyari. So, bakit puro minority lang po yung, Majority, majority na ngayon? ah. Puro kayo lang po yung nandun, sir, no? Wala po yung minority. Kasi pagka majority caucus, siyempre hindi na rin sila Caucus darating. pala yun, sir. It was supposed to be originally all members caucus. Kaya lang it turned out to be majority na lang. Dahil nga mayroong mga ibang dynamics na pag-uusapan. That includes the Chairmanship. hindi pa yon yung impeachment para yung magbi-brief muna. Yes. So, pero ang nakakapagtaka doon nung bago kami mag-briefing, tumawag na yung mga staff ko. Usually kasi sa Senate, pag yung senator nandun pa, yung mga staff nandun pa rin. Oo. So ako, I try to Iwan yung maintain na sana, wag akong magtagal. Naawa naman ako sa mga staff ko. So sabi ko sa kanila, baka magtagal to ah. Yes sir, okay lang, sabi. Tapos nung, siguro mga 7:10, 7:15, tumawag sa cellphone yung isa, yung head ng legis namin. Na-detect ko kaagad sa boses niya na medyo nanginginig siya. Sabi ko, what happened? Sir, pinauwi na po kami. Sino? Basta po may tumawag dito na kasi po, I think Senator Bato, sabi niya, was unable to get the TRO. So, baka ngayon po pipilitin ng NBI na ang dami na pong NBI doon sa kabila. So, may nagsabi po sa amin, magsuwi na. Kasi sige, umuwi na kayo. Sabi ko, ako, thinking na, ano ba ito? Hindi ko pa rin alam kung ano Pero nangyari. prior to the shooting po yung sinabi nyo na tawag ng staff nyo po. Oo, prior to that. Kaya may idea na po sila na may nung tinatanong ko, mangyayari. sinong nagsiyano? But ako, hindi ko nga alam. So, somebody must have told them na, umuwi na kayo. Wala naman akong gustong isipin na yung kabila ang nagsabi nun. But, sino magsasabi na andun kami lahat? Wala naman kaming alam. But, chairman kayo ng dalawang committee ngayon, Justice tsaka Public Services. Sir, una tanungin ko, bakit hindi kayo sa BRC? Tumanggi daw kayo. Yun ang lumalabas sa social media. Hindi naman. Sabi ko, I defer to the better judgment of the Senate President, knowing that the BRC is still undergoing a process. Kasi, alam mo, aminin man nila o hindi, ito yung pinakahihintay nila. Kasi ang daming mga usap-usap dyan. Hindi kayo magtatagal dyan. So, somebody floated that idea na ganito. So, I believe na yung judgment ni SP Alan, sabi ko, ikaw nang bahala dyan. It's your decision. Sabi niya gano'n. Sabi ko gano'n. Na-disappoint ba kayo, sir? Na No, hindi no, ninyo- no, not at all. Kahit na halimbawa, member lang ako doon, really, Trixie, gagawin ko pa rin yung gusto kong gawin. Wala namang... Hindi kailangan chairman kayo. Hindi ako kailangan maging chairman. Siguro magbabago lamang doon yung i-agenda natin, kung yung mga priorities lang. Pero nanatili pa rin kayong active kahit hindi na kayo chairman nun eh. Nung right after, Wala nagka-shake up. Wala na nga ako doon. Nasa minority na ako. Pero nakita nyo naman, Yes. naman Hindi ako... ba kayo tumigil? Hindi ako Hindi tumigil nyo talaga. Di iniwan. lalo na ngayon. Di lalo na ngayon. Yes. Pero sir, you were talking about the dynamics kanina di ba? Ano po ba yung dynamics ngayon talaga sa Senate? How different is it? Kamusta No, naman? from the Hindi previous ko- leadership. Hindi ko alam how the events will eventually unfold. You must realize that this is the only takeover so far. Correct me if I'm wrong, Trixie, but this is the only takeover that has no blessings from Malacanang. Ay, oo. Nawala si SP Migs, nawala si SP Cheese, hanggang sa ngayon nawala si SP Andy, nawala yung
Puro, alam nila yun eh. Puro Ito surprise Malacanang po. You're saying na ito talaga supported. came also as a surprise to Malacanang. Oo, kasi nga sa ngayon, ang alam ko, wala namang basbas si SP Alan sa Malacanang. I believe Correct, Malacanang has in mind for somebody else, no? Kaya lang, ganyan nga nang nangyari. Ano magagawa natin? Kaya, minuminuto, parang akala mo, tatagal ba kaya ito? Ganyan. Sir, bilang chairman ng public services, ano yung priority bills natin? Ang laki kasi niyang sinasakop niyan. Ang gusto ko sana, makita ko muna lahat yung mga nakalatag. Kasi, nandyan yung... actually, malaking ano yung talaga yan. Ang daming... From transport to EV, water. NTC, So, ano, di ba? andyan Ang na laki lahat. ng sakop ICT, nyo. mga utilities. Marami talaga yan. Kaya gusto kong aralin yung priorities. Kasi ang pinag-uusapan dyan, ang daming mga batas na magaganda tungkol dyan. Karaniwan, yung batas na ipasa namin. Pero sa implementation, sumasablay doon eh. Sir, halimbawa, yung electric vehicles, may tulak ang Malacanang, priority daw ang EV. Hindi ko alam, sir, kung napag-isipan nila ng maigi yun. Ano sa tingin ninyo? Nakita niyo na ba yun? No? Ang dami, oo. Ang problema, puro ganun lang. No? Yes, sir. Puro start. Kumbaga sa kotse, alam mo, pag in-start mo yung kotse, bago ka magpatakbo, alam mo na yung plano mo, saan ba ako pupunta ngayon? Reactionary po. Minsan. Hindi, yung gusto lang, start lang gano'n para may makita na merong napasimulan. Pero sa katotohanan yan, ang pinag-uusapan natin, paano mo palalakarin ito? At ilan ang sasakay na tao dito na may benefit dito hanggang sa makarating ka sa direksyon na pinupuntahan mo. Eh, And that will not be covered by the implementing rules and regulations. isa pa yan. Eh kung minsan nga, yung implementing IRR, rules, hindi ko malaman. Minsan ito yung mother law. This is the enabling law. Akalain mo noon, may papasok pang, may ilalagay dyan na, ewan ko, minsan, No, taliwas sa batas. corporate interest na yun. Sasablay dun siya sa mother law. Bilang, si Trix, abogado ka ba, really? Hindi po. Si Trixie, alam niya to na yung implementing rule, dapat talagang swak siya dun sa mother law. It cannot go higher than the Kaya law. nga po enabling, di ba po? Kaya nga, parang ang kanyang function mapabilis lang ang implementation. Pero hindi siya dapat tumayuwas. ano doon, hindi siya dapat na sobra doon sa nilalayo ng batas. Or taliwas. So, taliwas, ganyan. Pero, sir, parang dumami. Ibig sabihin nun, marami ang oversight committee hearings natin pagka may mga nahuhuli tayo ganyan. Halimbawa na lang. May 2 years na lang, no? Nakagad si sir. Halimbawa na lang, yung energy. Yun. Yung energy, nung kami pa nila SP Cheese, sabi ko, pwedeng bigay nyo sa akin yung energy kasi I have twin bills na inaakala ko na talagang pantulong yun. Yung una, gusto kong alisin lahat yung mga ayu-ayuda. Napakarami niyan eh. Meron kang AX, meron kang tupad, meron kang maip, naging maipip na ngayon, meron kang purpose. Ang dami nun. If you total all the ayudas in 1 year, alam mo, mag-a-average siya ng 250 billion pesos per year. Sabi ko, sa dami ng mga social and economic interventions na yan, wala namang study na talaga nagpapatuloy na yung targeted population ang kinapupuntahan yan. At kung nagkakaroon ng difference sa kanilang buhay, ang maraming instances na nakikita namin, yung corruption within the system. Merong exclusion error sa listahan, merong inclusion error, hindi ma-verify si ganito. So katapos-tapusan, hindi talaga natatarget yung population that the ayuda is supposed to achieve. So sabi ko, palitan natin yan. Kaya meron akong binya. Lahat lahat ng households na nagkukonsume na no less than 200 kilowatt hours per month, yan ang subsidized, pababa. Correct. Regardless of kung senior o hindi. Basta wala na yung ayuda ngayon. So, magkano lang yan? Sabi ko, baka hindi pa umabot sa 100 billion yan.
Tapos walang nakatipid ka ng pangalan. 100. Diba, sir? Walang Nakatulong. pangalan. Wala, so, walang because, patronage politics. households. Kasi Oo. targeted siya eh. Ang matatarget dito, about 5 million poor households. Yeah. So ranging between 25 to 30 million poor Filipinos. Walang corruption because direkta sa kanya. Correct. Wala nang EPAL because subsidized, direct systematized subsidy. na. Oo. Kung minsan baka maganda pa nga na walang pangalan eh, 'di ba? Kaya Kasi gusto at kong least makuha objective yung ka. energy. Oo, mas objective ka. Ngayon, yung energy, yung law, yung EPIRA, kung mapapansin mo, Yun na nga. meron siyang JCEC na tinatawag. Ito yung Joint Congressional Energy Commission. It's a powerful commission. Combined dito yung House of Representatives and the Senate. Dito pa lang, meron ka nang makukuhang mga reforms kung talagang tutusin na hindi man lang na-activate. Sa ngayon, magwa 1 year na kami. It has not been activated. Ito ngayon ang ipapaalala ko sa kanila. And the other measure, yung inaalis ko yung 12% but ang kumakalaban sa akin yan is DOF. So, bata yung pinadala nila. So, next time sabi ko, we will meet again. I want you to prepare a simulation because I have a simulation. Okay. So, gusto ko ganun ang mangyari. So, meanwhile, Sir Justice Committee. Grabe, ang galing ni sa tingin Marcoleta. ninyo yung una ninyong haharapin? So, justice, kung hindi mapupunta sa Blue Ribbon yung mga nangyari, I want to investigate. Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Senado. Palagay mo lang na valid yung warrant of arrest ng ICC. Nasa aking palagay ay hindi talaga valid. Kailangan ba namang pasukin ng House of Ang Senate? Senate. At ang nakakabahala dito, nung magkakausap-usap kami, immediately after the takeover, kakausap kami nila na SP Soto. Sabi ko, Chief, nung mga akong sineserve ang warrant of arrest, pinakita sa'yo yung kopya. Hindi, sabi niya. Hindi mo nakita. Hindi, sabi niya. So, sa naisip ko lang, ba't mo sinabi na makipag-coordinate kayo sa OSAA? Do you think it is lawful to implement the warrant of arrest order within the premises of the Senate? He could have said na, wag naman dito. Do not desecrate the grounds of Congress, of the Senate. Sa labas na lang kayo. Bahala kayo. I have nothing to do with that. I am the President of the Senate. I need to protect the dignity and integrity of this institution. Yun lang naman ang expectation ko. So, nung sinabi niya na, okay, you coordinate with the OSAA. Senator Bato is an incumbent senator. Without even looking at the validity, whether it is valid or not, gagawin mo kagad yun. Yan naman. Sir, yung kanina na mention ninyo, 'di ba, na nung nandun kayo sa bintana nung may narinig kayong putukan, sinabi ni Senator Pia, huwag kayo sa bintana. May idea po ba si Senator Pia of what's going on? Wala, nandun kami kasi sila. Ang unang ginawa nila, di ko alam kung sinong naunang tumawag, si Senator Loren o siya, tinawag nila si NBI Director Matibag. So, naririnig ko kasi magkakatabi lang kami, tsaka malalakas ng boses, may ninenervyos na rito. Sabi niya, may mag-ano rito, ba't merong NBI dito? Ba ganito, ganyan-ganyan. Ano, pwede ka bang pumunta rito? Ma'am, sabi niya, wag mo ako sigaw. So, nagkaroon ng yan lang ba sasabihin mo sa akin na huwag kami sigaw? Hindi mo ba nalalaman kung ano nangyayari? Do you have an idea kung ano yung nararamdaman namin? So, siyempre, wala man kaming alam, nagkukukus lang kami. Actually, sa vlog yun no? Sa vlog ni Senator Cayetano, ni SP, nakikita natin si Senator Pia sa background na talagang takot na takot siya. And she was concerned not only for herself, but also for everyone. No? Mas malapit kasi. Tsaka yung staff niya. Pero, sir, nasa second floor kayo na nagmi-meeting. So, rinig ninyo. Naririnig namin, kaya nga ako nakiusyoso rin sa bintana. Stay away from the window, please. Sabi pa niya. Kasi nagpanik na siya. Nagpanik na rin Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment.
Anong, ay, ayun na yung reaction ni Sen. Lahat na Pakiulit. lahat na i-connect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. So kahit nagtatago si Senator Bato, hindi siya ang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. Para lang hindi matuloy ang impeachment. But that's not the point. Ang ano kasi pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there? Correct. Tama. Sir, meron kayong proposal to allow yung remote participation sa Senate proceedings. Sa tingin nyo, mababawasan ang kontrobersiya? Pero bago po kayo. Ayan, forward natin. Mag-break muna tayo. The folks will wait. Pansinin nyo to the Rules Committee. Wala yung member natin, but he can still participate online. Like sa mga Zoom, Yes. teleconferencing, ganyan. Pinropose ko on the floor, knowing that that will go to the process, like that proposition will go to the Rules Committee. Yun naman ang mechanism. Nagtaka ako medyo napangiti ako. Nakatayo pa ako sa rostrum, biglang may lumabas sa... Kasi nung ma-takeover na, naglabasan na, pumunta na sa lounge namin. Nagbibiro pa ako sa kanila. Nung pinuntahan ko sila. Earlier, pinuntahan ko sila. Sabi ko, bro, bakit puro malagihay na... Ba't pulang-pula ang mga... Doon ko nakausap si SP SP Soto. Sabi ko, SP, nakita mo ba yung warrant? Hindi. Sinasabi ko, nung pag-propose ko nung lumabas ka agad si Migs. Pulang-pula. Hindi, sa rule niya. They already reacted to that. Kasi kung meron siya, pansinin niyo to, if there is a tendency, alam mo, takutan ngayon kukulong si ganito, kukulong si ganyan. So, sige, pakulong mo, but he has the opportunity to participate kahit nandun siya sa kulungan. I'm not saying na may makukulong dito, but that is yung takot dito, takot doon, takot doon. Kailangan malaman niyo ang dynamics. So. Kaya nag-react sila kaagad. Isipin mo andun sila biglang nakalabas kaagad. Hindi naman, talagang rule. Ngayon, kami, ayaw ko sa mga leadership namin, gusto nyo, take up nyo muna yan. In one day, we can amend our rules. Yes. We have the majority, di ba? Pero kasi sinasabi nga po nung iba na talagang pinropose na daw yun specifically for Senator Bato. Pero if you think about it, nandyan nga naman, marami nga pala silang Hindi lang kay cases Senator Bato ngayon, because di ba? nakikita ko yung pressure sa mga kasama ko. Alam niyo na kung sino yung pinapressure. Every minute pinapressure. Naawa rin ako sa mga kasama ko. Kasi sabi ko pa, minsan nagbiro ako, bro, huwag kang mag-alala. Ikaw naman, kung sakasakali lang naman. Meron kang recourse sa judicial system natin kasi may domestic law tayo. Unlike Bato. Can you imagine if Bato was caught last Monday or Wednesday? They will apply the same procedure as they did to the former president. FPRRD. Anong sinasabi niyo ka ako na... Because 5 of our colleagues filed a resolution. Sabi nila, si Senator Bato, mag-surrender ka na lang voluntarily. Sabi ko, Ay, sir. you're blinded by the fact that sinasabi niyong access to the domestic system or the remedies offered by our domestic laws. Pwede bang mag-apply ka kay Senator Bato? The moment na nakuha yan, he will be handcuffed, dumped to a plane and banished to the Netherlands. Yes. And we are not sure whether or not we can see each other again. Unlike you, ako alam mo na, palabiro din ako pag dadalawin kita. Araw-araw kung gusto mo. But how can I visit Senator Bato, halimbawa? I did that to the president, the former president. Nandun na ako Nakiusap ako, sabi ko, paano namang hindi ako tutuloy, sabi ko. Sinunod ko naman ang procedure nyo online. Nag-apply ako sa inyo. I have only one excuse to
to visit the man. I was elected Senator of the Republic. And I believe, mas to the credit, sabi ko, I owe it to him. Yes. Maraming tumulong sa akin. Bakit naman hindi? But principally, merong naitulong sa akin ang dating presidente. I want to personally see him and thank him. That's all. Itong na-take it, gusto mo pa kahit 5 minutes lang eh. Hindi ako pinayagan. Kasi family members lang, di ba? Oo. At saka yung legal Pero counsel. kaya nga ang bid ko na lang, kahit na 5 minutes lang. O kung ayaw nyo naman, sabi ko, kung ayaw nyo siyang makausap, yung may vibe ko lang, Mr. President, I am here. I'm here. Pero may mga nagsasabi na dangerous precedent daw ang makapag-exercise ang isang senador ng kanyang, power to vote, power to participate, pero wala siya physically doon. But it is an accountability issue daw. Oo. Ang problema kasi, kaya natin nilagay yung amendment na yun, meron talagang mga factors preventing him. Like, halimbawa, nakakulong yung isa. Correct. Paano kang pupunta? Unless and until the detaining officer or the office will allow him. Kasi nangyari na noon, Senator Trillanes noon, Senator De Lima, mga senador sila pero nakakulong. So, hindi sila pinayagan mag-participate. O kaya nga na-amend ko nga eh. Ayun. So, nakikita nyo na ngayon yung need. Oo. Kasi senador pa rin naman sila. Kasi ayaw naman nila yon kasi pinag-uusapan ay botohan. Kaya nga iniisip nila kasi, kinokonect nila sa impeachment. So, Sila yung nagko-connect kasi. Kaya halatang halata sila nung pinropose ko yon. Kaya ako pinropose yun para malaman ko kung magre-react. Nag-react talaga. So sino nagko-connect? Hindi kami, sila. Okay. Tsaka may ibang, Okay yun, may ibang proceedings pa rin naman, no? Not just the impeachment, di ba? May mga importanteng bills din na kailangan din mag-participate ang ibang mga senators natin, di ba? Meron namang mga So, ayun na nga, no? Itong minority na ito, napapraning na ito mga minority. Di ba? Ano yan ya? Propaganda nila na siraan nila ang majority. Na, kaya nagkoditayan sila kasi para harangin itong impeachment at matalo ang prosecutors dito. Kahit naman minority sila ngayon, 'di ba? Kahit hindi sumipot si Bato doon at naging minority pa rin sila, hindi sila makakuha ng 16. 'Di ba? Kasi ilan sila? Let us say makakuha sila ng 13. So kailangan pa nila ng 3. Makakuha ba sila ng 3 dito? Sa mga minority sila Bato, sila kung na minority sila dati, di ba? Hindi sila makakuha pa rin. Bihira silang makakuha ng 16 senators. Sa totoo lang. Okay, so yun po, no? Narinig niyo po yung mga side ni Senator Marcoleta nung time na nagkaputukan dyan sa Senado. Ano na lang, paki-like, paki-share sa video na ito at mag-comment kayo, no, sa inyong opinion at babasahin natin yan sa comment section, okay? Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga maiinit na mga videos na balita, okay? Para naman walang bayad yung subscribe. So, ayan, subscribe na po kayo. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.